yun nga, minsan talaga di mo talaga makukuha lahat ng gusto mo. So, ayun, they made shots, they played really well. They're a really good team. Give props to them. Ayun. At this point, ay alam na siguro ng buong mundo na 4 na ang talo ng Gilas, coached by Vincent Chat Reyes, at wala pang maipakitang panalo. Isang hindi inaasahang pangyayari dahil tayo ang host. Hindi na rin posible ang ating isang automatic Olympic berth dahil nanalo na ang China versus Angola at nanalo na rin ang Japan versus Venezuela, kaya goodbye na talaga ang Gilas. Pero kung mayroon mang isang natira to salvage this failure campaign, ay ito ang game ng Gilas versus China, na kung saan ang panalo natin versus China ay isang magandang consolation para sa atin dahil ang tagal na nating hindi natalo ang China with their team composed of their best players. And in the center of our game versus China ay si Kai Sotto at nakafocus na siya sa last game ng Gilas versus China. Another block. Giving this Gilas team some life with these block shots. Dahil pang pwedeng dahil pang pagkukulang, dahil pang kailangan i-improve sa game ko and sa team. And ayun, from tomorrow, mag-focus namin sa China. Isipin namin kung ano yung mga pagkukulang namin, kung ano yung may dadagdag namin for next game, and yung mga adjustments, and yun, focus kayo sa China. At ito na ang pagpapatuloy ng rivalry ni Kai Sotto versus Go Chi ng China. Kung gusto ni Kai Sotto na makapasok sa NBA, ay dapat niya munang talunin si Go Chi sa kanilang matchup. Sa NBL Australia ay hindi masyadong na-materialize ang tapatang Kai Sotto at Go Chi dahil sa limited playing time ni Kai Sotto. Pero against South Sudan ay naglaro si Kai Sotto ng 24 minutes, kaya napakalaki ng impact niya sa depensa at pati na rin sa opensa. Sayang lang ang kanyang mga missed free throws. Sigurado, naka-double figures na sana siya sa puntos. Pero the good thing ay unti-unti nang nakikita natin na nanunumbalik na ang kanyang laro galing sa back injury. At mukhang nagalamay na rin ng coaching staff kung papaano gagamitin si Kai Sotto especially sa depensa. Pero kahit gaano pa ka-impressive ang laro ni Kai Sotto versus South Sudan, ay frustrated pa rin si Kai Sotto at very disappointed dahil di nila nakuha ang panalo sa harap ng home crowd. Just continue on supporting us. Obviously, we're trying our best every day. Practice, game. Medyo frustrating syempre na hindi namin nakuha yung panalo, especially sa harap ng home crowd. Kung nadi-disappoint yung mga fans, ano pa kaya yung mga players na nagpapakahirap sa court, nagpapakahirap before this, so... Kung disappointed daw ang mga fans, ano pa kaya silang mga players na sila ang nagpapakahirap sa court? Pero mag-move on na lang daw at focus sa next game against China. Pero yun, as a player, syempre kailangan quick turnaround, so kailangan mag-move on. Kung ano matutunan namin from this game, i-apply namin next game, and just give our best every time we step on the court. And I have a feeling na against China, ay ito na ang coming out party ni Kai Sotto. Kung bibigyan lang sana siya ng parehong playing time sa game versus China, katulad ng playing time niya versus South Sudan, ay siguradong mas lalakas pa si Kai Sotto, especially ngayong nakukuha na niya ang kanyang rhythm. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Kai Sotto, nag-ala Nikola Jokic sa first half ng Gilas versus South Sudan. Kai thought about the three, drops it to Jamie Malonzo.
Akala ng lahat ay titira na si Kai Sotto ng isang 3-point shot. But in a split second, nakita ni Kai Sotto si Jamie Malonzo sa ilalim. And instead of shooting from beyond the arc, he used a pinpoint pass to Jamie Malonzo para sa isang napakagandang play. Ito na ang pinakamagandang laro ni Kai Sotto sa buong tournament. At bumalik na ang kanyang aggressiveness. At sa second half ay naghalimaw si Kai Sotto at ginulat niya ang mundo, kung saan sa isang play ay 2 blocks ang kanyang nakuha. Looking to go in again, still can't get it, but another block. This Gillis team some life with these block shots. You heard the crowd erupt on both of them. See if this can spark them. At hindi lang yan, ito pa. Also, alley-oop time, Salamat, Kai Sotto. Ang isang nakakagulat na alley-oop dunk ni Kai Sotto na talagang lahat niyang mga frustrations ay inilabas na niya sa dunk na ito. Look at the reaction ni Kai Sotto after the dunk. Para bang sinabi niya na ito ang kailangan ko. Ito ang para sa mga fans ko. At ito ang para sa mga bashers. His emotion speaks in itself. Kai Sotto scored 8 points and could have been more, pero dinaga lang sa free throw line. Samantala, ang kapitan ng USA na si Jalen Brunson ay handang haharap sa mga proven na kalaban sa ikalawang yugto na Lithuania and Montenegro. We've got our hands full. Yan ang sabi ng US team captain na si Jalen Brunson as USA tussles with Lithuania and Montenegro in the second round of the FIBA World Cup. Nagtapos ang USA na isang dominanteng laro at walang tapon na 3-0 na panalo sa kanilang mga laban sa group stage sa Mall of Asia Arena matapos naging madali ang laban kontra Jordan noong Miyerkules. Tinalo ng All-NBA Americans ang Jordan na pinangungunahan ng naturalized player na si Rondae Hollis Jefferson mula simula hanggang wakas patungo sa isang malaking panalo na may 48 points ang kanilang pinakamalaking lamang na panalo sa World Cup ngayong taon. Dahil sa pag-angat ng USA sa ikalawang yugto, inaasahan ni team captain Jalen Brunson ang mas mahigpit na competition sa pagtutuos ng mga American players laban sa nangungunang dalawang koponan mula sa Group D na ang Lithuania and Montenegro. They're two great teams, two teams who are proven, said Brunson of the Lithuanians and the Montenegrins. We've got our hands full. That's something that we just have to be ready for, he added. Katulad ng karanasan ng US team, nagwakas ang 8th ranked na Lithuania nang walang tapon ang kanilang kampanya sa group stage na nagresulta sa mga sunod-sunod na tagumpay na may average na 25.3 points. Ipinakita ng mga Lithuanians ang kanilang husay at kakayahan sa basketball at sa bawat laban ay kanilang ipinakita ang kanilang determinasyon na patunayan ang kanilang halaga sa pandaigdigang competition. Ang kanilang kampanya ay nagpapakita ng malakas na samahan sa koponan, kung saan ang bawat isa ay naglalabas ng kanilang makakaya sa bawat pagkakataon. Sa pamumuno ni New Orleans Pelicans center na si Jonas Valanciunas na nangunguna sa koponan sa double-double na may 13.7 points and 10 rebounds bawat laban, ipinakita ng Lithuania ang kanilang kakayahan sa ilalim, pagbabantay sa court, at malakas na opensa. Ipinakita nila na sila ay handang harapin ang anumang hamon at makipagsabayan sa mga kilalang koponan sa buong mundo. Kasabay ng mga American players, ang Lithuania ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na maabot ang mataas na tagumpay sa FIBA World Cup. Sa kanilang magandang simula, hindi maitatanggi na sila ay isa sa mga pangunahing koponan na kinikilala sa pandaigdigang competition at nangunguna sila sa kanilang grupo. Sa paparating na yugto ng competition, maaari nating asahan na ang mga Lithuanians ay magpapatuloy sa kanilang magandang performance at itatampok ang kanilang husay sa basketball sa buong mundo.
Ang sentro ng New Orleans Pelicans na si Jonas Valanciunas ay isang malakas na pwersa sa ilalim para sa Lithuania. Namumuno sa koponan sa double-double na may 13.7 points and 10 rebounds bawat laban. Sa parehong paraan, ang Montenegro ay pinapalakas ng isang NBA big man na bituin ng Chicago Bulls na si Nikola Vucevic na may average na 20.7 points and 7 rebounds sa group stage. Sinang-ayunan ni USA head coach na si Steve Kerr ang mga saloobin ni Jalen Brunson, noting the competition will only get tougher as the Americans look to recapture the gold medal after a forgettable 7th place finish in the 2019 World Cup. We know that the competition is about to get tougher. We get to the second round. The teams go from 32 to 16. We have the best teams now and we have to play really well to win. Yan ang sabi ni Steve Kerr. USA tussles with Montenegro on Friday, September 1 at 4:40 p.m. before slugging it out with Lithuania on Sunday, September 3 at 8:40 p.m. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.